Hello everyone, my name is Ahmad Ayman Alawialanto. So our topic today is the preliminary report group 1. So let's read the preliminary report. A preliminary report indicates the validity of particular project. It takes into account the basic requirements when putting up a project or consideration the proponent needs to know. It is not as in-depth as a progress report. Ang preliminary report ay isang maikling ulat na tinitingnan kung pwede bang ituloy ang isang proyekto. Sinusuri nito ang mga pangunahing kailangan tulad ng budget at resources. Pero hindi pa ito sobrang detalyado. Ang purpose lang nito ay malaman kung okay ang proyekto bago magpatuloy sa malalim ng pagsusuri para siguraduhin walang malaking problema na pwedeng maepekto sa proyekto. So what are the importance of preliminary report? Number 1, early validation. Number 2, risk reduction. Number 3, guidance. Number 4, decision making tool. So let's read the first number 1. Early validation helps determine whether the project should be proceed based on the available resources and initial condition. Ang ibig sabihin nito, nagsisilbi unang pagsusuri para malaman kung may sapat na resources at kondisyon upang ipatuloy ang project. Risk reduction. Identifying the potential issues early prevent wasted time and resources by addressing concern before the project advances. Ito po yung nakakatulong ito ay maiwasan ang mga problemang maaaring humitaw sa hinaharap na makakatipid sa oras at gastos. Guidance provides a roadmap by outlining the basic consideration and ensuring that the project proponent understand the key elements before starting. Tumutulong ito ay magbigay ng malinaw na plano para sa mga dapat isalang-alang sa project. Decision making tool. It helps stakeholders to make informed decision about whether the project is worth continuing or requires adjustment. Mahalaga ito sa paggagawa ng desisyon kung ang proyekto ay dapat ipagtuloy o kailang i-adjust ang plano. So what are the key components of preliminary report? Project overview. Brief summary of the project goals and objectives. So sa madaling salita, ano mga gustong ma-achieve ng proyekto? Bakit ka nakafocus sa itong proyekto na to? So ano pala yung mga objectives mo? Basic requirements. Identification of necessary resources such as budget, manpower, tools, materials. Pagkilala sa mga kailangang bagay para makagawa ng proyekto tulad ng budget, manpower, kagamitan at material. Feasibility assessment. Evaluation of whether the project can realistically proceed with the current setup. Pagsusuri kung pwede ituloy ang proyekto gamit ang kasalukuyang mga resources o setup. Tingnan kung kaya bang gawin ang proyekto. Considerations and challenges. Key factors that the project proponent needs to take into account such as potential risk or issues that may arise. Itong mga mahalagang bagay na kailangan isaalang-alang ng gumawa ng proyekto tulad ng mga posibleng problema o panganib na maaring lumabas habang ginawa ang proyekto. So hindi ito kasing in-depth gaya ng isang progress report na nagfo-focus na sa ongoing na development ng proyekto. Ang preliminary report ay higit sa lahat ay naglalayong makita kung feasible ba o hindi ang isang proyekto habang nasa mga unang hakbang pa lang. So that's our topic today. So thank you for listening.